Thank you everyone, especially to the Mahalima family and friends. I recently posted a video about my fangirling sa SB19 at tinanong ni Yani and a few others kung sino yung bias ko. Right now kasi I really admire them as a group. Any achievement kasi na ginawa nila as a group. Pero kikwento ko sa inyo kung paano ako naging fangirl, baka nandun yung ibang mga sagot. So, nung last Binibining Pilipinas pageant, nandun ako with the other former beauty queens. Dun kami sa bandang harap na kaupo. And then yung SB19, mag-enter sila from the audience. Ang lakas-lakas na nung cheering nung crowd nun. And then from the audience area, pumunta na sila sa stage. Hindi ko pa alam talaga kung sino sila that time, no? Pero, ang kinanta kasi nila is a new version of the Binibining Pilipinas theme song. After that few seconds pa lang, I was mesmerized. Ang lakas ng stage presence nung group. Tapos, yung sayaw nila and the dance, they went well together. Buhay na buhay yung crowd. Tapos yung mata ko, yung singkit ko mata, palaki ng palaki. Kasi talaga, I was in awe, no, nung nakita ko tong grupon to. And then, isa ko sila tingnan. So, ang cute naman kasi these are young boys, no, na iba-iba ang look. And then, nakita ko sa huli si Stel. Sabi ko, gwapo naman itong batang to. And then yung sa susunod na song nilang, napansin ko naman si Pablo. Hindi ko pa alam siya yung leader ng grupo na yon, pero he had this air of, it's a beautiful confidence na at the same time, ang ganda ng connection niya sa audience talaga. Parang ang bait-bait niyang tao. I mean, lahat sila mabait, I'm sure. Di ba si Stelga is the funny guy. Pero, iba-iba yung dating talaga ni Pablo. So anyway, I had to go home early that time. Pero pag uwi ko talaga, TikTok, hashtag SB19. Tapos pinanood ko as many videos as I can. Pero ang ganda talaga nung rendition nila nung Binibining Pilipinas theme song. So doon na rin sa mga videos na napanood ko, nakita ko na si Josh, ang cute-cute pala. Tapos si Justin, para siyang Korean actor. And then kaya naaaliw ako dun sa mga videos na parang hindi siya nagpe-pay na attention, parang nasa sariling mundo. Kasi parang ganun din ako minsan. And if pareho nga kami, I'm sure he's very talented and madaming skills. Next! So sa tingin niyo sinong bias ko? Anyway, my two favorite SB19 songs, Where You At, of course, and Mapa. Beautiful song, beautiful lyrics for the parents. I heard si Pablo nag-compose nun. Kudos to you, Pablo. Ayun, so I hope nasagot ko na mabuti ang tanong ninyo. More power to the Mahalima family and SB19. Thank you for watching, everyone, and God bless us all. Anyway, maganda reply video po ako kasi there are a few who asked na mag-story time ako dun sa first time na na-meet namin yung SB19. Sorry ha. Okay. Pero gagwapo kasi nila. So, sa Binibini nga, no, na talagang mahilig ako mag-take ng mga photos and videos. Doon sa previous video ko na pinost ko, alam niyo na yung preparation na ginawa ko para lang at least komportable ako habang pinapanood ko sila, 'di ba? SB19. Anticipated ko na 'yan. So, doon sa sa Binibini, story time na lang ha, kung paano nangyari. So, yung precast na kami, 'di ba, nakatayo na kami doon sa stage. Tapos, after yung portion nila, ni Martin, Gary, and SB19, exit kami sa isang side. Ang problema, yung side na yun, masikip. So, medyo nagsisiksikan, may traffic. No, habang nakaantay akong ganyan, nakita ko si Stel. Tapos, si Stel muna. And then, I told my friend, sabi ko, pati si Stel. Tapos sigaw ko, Stel! Tapos siya din, Stel! Tapos, lapit kami sa kanya. Total may traffic. Nag-picture kami. Pero medyo madilim kasi yung stage, no? So, medyo blurred. Well, pero okay na, masaya na kami doon. And then, mamaya, pagtingin ko sa kanan ko, nandun si Ken. Nandun si Ken, quiet, Actually, si Stel nga, pinapadaan niya muna yung mga queens, and then si Ken was nice enough to, kahit hinawakan ko yung kamay niya, basta hinawakan ko siya, di ko na nga maalala, hinawakan ko siya, kasi nga pababa ng step, sabay kami. Tapos, naalala ko lang, sabi ko, I have to say something, kasi sa yung moment, so sabi ko kay Ken, alam mo, introvert din ako. Gumanon ako, kasi nga naman, introvert ako, alam ko introvert din siya. Tapos sabi, hindi po mahiyain lang naman. Tapos, sabi ko, okay lang, pareho lang tayo. Alam ko yan. Tapos after nun, baba steps, tapos na. Happy na ako doon. Punta na kami sa mga upuan namin. Tapos, nung magpe-perform, before pala bumaba, tinanong ko kay Stel, sabi ko, kakantahin niyo ba Moonlight? Sabi niya, yes po. Sige. Okay. So, excited na ako about that. So, doon na kami sa mga upuan namin. Tapos, throughout that time, may isang PA, kinukulit ko. Sabi ko, baka pwedeng picture naman with
SB19, di ba? So, nagtatry siya talaga. Kaso busy, di ba? Bibihis sila, makeup, whatever, tapos aakyat pa sa stage. So, nung kakantay na nila yung Moonlight, dinadun ako sa chair ko, pinapanood ko lang sila, pero nakalabas na talaga yung camera ko, ready na ako. Pero yung Moonlight talaga, ang sarap lang talaga isayaw, no? I even tried to get up para sumaya, pero na-notice ko, yung cameraman, nasa harapan ako dumadaan dun sa side ko. So, hindi ako maka-dance, kasi baka mabangga ko maging kasalanan ko patuloy. Mahal-mahal yung camera. I had to sit down and tapos ina-appreciate ko, ang hirap pala mag-take ng video kapag gusto mo silang kunan, tapos gusto mong sumigaw or gusto mo mag-cheer. Ang hirap pa, try nyo. I'm sure sanay na kayo. Pero ang hirap. Kaya minsan yung isa sa previous video ko, medyo shaky yung tuwing sila. Kasi talagang lakas yung charisma nila, their energy is limitless. Tapos they look so good, no? Lalo na pagka naka-formal sila. May part nga si Ken, yung tapos parang may steps silang ginagawa, tapos si Ken pag ganun, hagdanan lang, no? Sarap umakyat ang hagdanan. Yayakapin ko. And then, dami, no? I took a lot of videos, pero yung iba kasi magulo nga, kasi hindi ko ma-steady yung kamay ko. So, tinapos na nila yung Moonlight, tapos, sabi ng friend ko, bali na, punta tayong backstage, ganyan. Tapos sabi ko, teka, baka nandun pa sila sa taas ng stage. Tapos sabi niya, tingnan lang natin sa paisip ako. Sabi ko, sige na nga, tingnan nating tulos, di ba? Kasi total, balik ako ng balik dun sa likod to have the chance na sana mapicturean ako. Di ba, magka-picture kami. Di pumunta kami ni Jem dun sa likod. Tapos ako, dito yung dressing room nila. Pagpunta namin sa dressing room, ay naku, sabi ko, parang nandun na sila sa loob. Pagtingin namin dito sa bandang kanan, si Pablo nandun. Nagpapapicture yung ibang mga fans sa kanya. Tapos nakatayo lang kami ni Jem doon. Sabi namin, Pablo! Tapos napatingin siya. Pa-picture kami sa kanya. Picture kami sa kanya. Talaga si Pinuno. Ganda, lakas na appeal. So, picture kami. Yun yung nakita ninyo na nandun sa previous video yung kaming tatlo. So, si Pablo pinapasok na kagad. Di sa ako, naku, patay, wala na to, di ba? And then, tama-tama, pagtingin ko ganon, may mga guard kasi. Pagbukas ng door, may lumabas. Acknowledge ko lang, sorry, I didn't get your name, pero thank you. Sabi niya, Miss Marina, pasok na kayo. O di pumasok, baka kasi nakausap na nung PA na sabi ko, please, sana mapicturan, di ba? Mapicturan. So, pasok namin. Pagpasok namin, yun shot na yun, yung pagpasok namin, kinunan ko din yung pagpasok namin with them. Kasi nga, every moment counts. Okay? Kahit anong shot, basta malapit sa kanila. So, tama-tama may isang friend din ako doon, binati ako, tapos pinapunta na kami sa kanila. Pagpunta namin sa kanila, sa pwede pa groupie, di ba ganyan, di shot kami ganyan. Tapos sabi ko, actually happy na ako doon. Pero, I was really planning to, parang gusto ko sila kausapin lang isa-isa, mabilisan lang. Meron na akong naisip, di ba yung kay Pablo Pinuno, yung mga ganyan, di ba? Yung kay Stel, sana pagtagal, wag mo kami lahat kalimutan. Mga ganon. Tapos yung kay Josh, sabi ko sana, don't ever stop removing your shirt. Mga ganyan. Di ba? Yung si Ken, sabi ko na yung gusto ko sabihin sa kanya. Tapos, si Justin kasi, I said before, mukha siyang Korean actor. Diba? So, anyway, small talk lang. Pero hindi ko nagawa. Grabe tulala ako. As in, I had to ask my friend Jem, ano bang pinagsasasabi ko sa kanila? Kasi, as in, extended remix talaga yung stay namin doon. And, sabi ko nga, I wanted to take every chance I could get, pero walang lumalabas sa bibig ko, kundi, ang gwapo nyo, di ba, ang galing nyo, puro ganun lang. Tapos, parang sinabi ko pa nga na, alam nyo, hindi kayo tao, no? Hindi kayo tao. Ang galing nyo alien kayo. May nagsabi na ba sa inyo? Hindi kayo tao. Okay, tapos, very, all are, napaka-gentleman nila, no? Tapos, I tried to, sabi ko, isang shot na lang of them waving, ganyan. So, yun yung shot na nakita nyo din. Tapos, nag-group. Diyos ko, lahat na lang klase ng shot talaga gusto kong gawin, kahit nakabaliktad lahat. No? Kasi I knew, baka yun lang ang chance namin to really meet them up close.
So it ended there. I knew nung may nagsignal, oy, tagal mo na, di ba? Parang halika na, let's go. Nakakahiya na kasi talaga yan. Alam ko pagod na pagod sila. Gusto ko hatanungin, bakit parang ang fresh pa rin nila kahit after mag-perform, di ba? Yung gwapo pa rin sila eh. Tapos, anyway, it ended there, tas nagbabay, tas Diyos ko, hanggang sa pinto ko, ano-anong sinasabi ko. Honestly, sorry ha, hindi ko na maalala mga pinagsasasabi ko. I hope all good. All good naman, definitely. Pero I hope I didn't look like a crazy woman in front of them. Kakaya. I don't know. Next time, mas magiging kalmado ako. Overwhelming lang talaga kasi yung charisma nila. And all the more, no, na seal na talagang I will be always a great big fan of theirs. Yung ibang friends ko din, yan si Jem, si Patty, si Des, mga fans din yan, silent fans actually kami. Lalo na ako po, hindi kasi ako talaga, I've never gone to yung mga concert, no, medyo ano talaga ako, na ano ako pag madaming tao, tapos, mahal din ticket, hindi ko din ma-afford kasi dami kong inaasikaso. So anyway, so hindi ako nakakanood ng concert, so I don't know if it makes me a solid atin, no? Pero, pero okay lang kahit hindi po. The fact is, I really love the group. They make me so proud of na Pilipino ako. At Pilipino sila, they bring so much glory. So happy to meet them. Si Stel, si Pablo, Ken, Justin, and of course, Josh. Beautiful experience. Yun lang po. Sana, I don't know kung magulo ako masyado magkwento, pero yun na po yung actual and in the moment na kwento. Salamat po everyone. Thank you po sa pagsuporta ninyo sa SB19. Super all worth it. God bless us all. Bye-bye po. Okay. Bigyan ko lang kayo ng idea about yung pagiging benchmark. Kasi may nag-comment na rin dun sa isang post ko na ang dami daw naninira sa kanila, parang ganyan, no? Sabi ko, not to worry kasi ang SB19 is already a benchmark. When you say one thing is a benchmark, ano na yan? Yan yung parang OG. Ito yung parang magiging point of comparison ng anything that comes after them. Minsan nga, kahit before them eh. Diba? If they have received received a level of this level of success already na parang hindi na sila makukumpara sa iba but be considered as the original or the OG na sila lang, yun yung benchmark. So, yung SB19 is the benchmark. And kapag benchmark ka talaga, may tendency na may mga dadating na iba and yung ibang tao, not them, no, not the group, but the other people will try to compare them with the benchmark. Tapos they will say things na hindi, mas okay to, ganyan, di ba? Laging ganun, laging kailangan kasi point of comparison ang benchmark. Okay? So I'm not saying na parang dapat tignan ito as masama, no? Pero it's just is. It's the way it is talaga. Kapag may benchmark, ang tendency talaga is kailangan ma-compare doon para makita kung ano yung heights na naabot nung iba. Okay, no offense ha sa mga ibang grupo ha. Ano lang naman ito, it's a fact and it's not the group per se again, but maybe some people around them who really want to make a point na baga may narating na yung grupong to, di ba? But again, friends ha, SB19 is a benchmark. Alright, but it doesn't close the door for other groups to come in.